Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang aming devotion sa gabing ito. Bago kami mag-rest, Ama, ang aming pong panalangin ay samahan niyo kami sa aming devotion at pananalangin. Tinataas namin ang pangalan niyo, Ama, sa amin pong fellowship sa gabing ito. Pagpalain niyo ang tahanang ito. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid dito po sa Malolos. Patuloy kayong magkaloob ng mga kahabagan. Sinabi niyo, Ama, na sa pamamagitan ni Apostol Pablo na alang-alang sa inyong mga habag, sa inyong mga biyaya, ibigay namin ang aming mga sarili bilang isang handog na buhay, sanctified, na nakaka-pleased sa inyo. Dahil ito ang pagsamba na nais nyong gawin namin. Kaya Ama, panalangin namin na sa lahat ng aming gagawin ay makapagbigay karangalan nawa sa inyong dakilang pangalan. Samahan nyo kami. Salamat po sa inyong mga provisions. Salamat sa inyong mga biyaya, Ama, na aming natanggap. Nawa po, maglingkod kami ng tapat sa inyo dahil kailanman kayo'y tapat sa amin. At kailanman, sinabi nyo po na ang inyong pag-ibig ay magpasawalang hanggan pagdating sa inyong mga hinirang. Gabayan nyo kami, Ama. Samahan nyo kami. Ito ang aming panalangin. In the name of the Lord Jesus Christ, lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 So, ibuksan natin ang ating mga scripture, mga kapatid, sa Romans 8, okay, sa ating mga Bible. May ano ba tayo? Yun. Okay, so, sa Romans 8, isa sa mga dakilang chapters ng Romans, no? Na kung saan sinabi dito ni Pablo yung cause, no, yung dahilan kung bakit nagiging Kristiyano ang isang tao. So basahin natin yung Romans 8. Siguro simulan natin yung yung verse 1. Kaya ano pong sabi diyan? Johan, anong sabi? There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Tama. Who walk not after the flesh but after the Spirit. So gusto ko lang pong magbigay ng rito, no, magbigay ng commentary ayon din sa sinabi ng isang Augustinian monk na si Martin Luther. Sabi niya na kapag ang isang tao ay pinawalang sala ng Diyos, sabi niya to, no, sa kanyang commentary din sa Romans. Sabi ni Luther, ang isang taong pinawalang sala sa Diyos ay namumuhay na siya hindi sa pamamagitan ng laman. Tama po ba? Kundi ang sinasabi niya rito, namumuhay na siya sa pamamagitan ng leading ng Holy Spirit. So, ang Romans 8 ay nagbibigay ng affirmation, nagpapatibay na silang mga pinawalang sala na, ang sabi ng Bible, they are walking not after the flesh, but after the Spirit. So, anong sabi Yoyo? Verse 2, anong nakalagay? For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. So, tinan niyo po yung salitang free, no? Freedom. So, kalayaan. Sabihin nga po natin kalayaan. Yeah, so, pinalaya ka na sa kasalanan. No? Sabi ng chapter 8, verse 2, kapag ang espiritu ng buhay ng Panginoong Jesucristo ay nasa iyo na pinalaya ka na, mula saan? Sabi rito ni Pablo, mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So dito, mga kapatid, ginamit ni Pablo dito yung salitang law. No? May sinasabi, mayroong dalawang law. Yung law of the spirit of life, at ano yung isang law? Law of sin. So kung ikaw ay justified na, born again ka na, yung law na nasa iyo ay yung law ng Holy Spirit. Pero kapag hindi ka pa born again, Johan, anong sabi? Ano yung law na nasa iyo? Anong batas yan? Batas ng kasalanan. Diba? Sabi mga kapatid. So, ang ganda ng sinabi sa verse 3. Anong sabi, Johan? Sabi? For what the law could not do in that it was weak through the flesh. Tama. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Ang ganda. And for sin, condemned sin in the flesh. So, ito yung theology ni Pablo, no, na inilagay niya dito yung sinasabi na alam natin na ang batas ng Diyos ay mahina sa laman. Sabi niya, ibig sabihin, pinakikita dito ng Bible na walang taong nakasunod fully, perfectly sa law ng Diyos.
So, minabuti ng Diyos, anong sabi ng Bible? Ipadala ang kanyang anak. Sabi rito, no? In the likeness of sinful flesh. So, anong gagawin ng anak? Para kondenahin ang kasalanan sa laman. Kaya namatay ang Panginoon kasi pinatay din yung kapangyarihan ng kasalanan na nasa ating flesh. Kaya anong sabi ng verse 4? Johan, maganda. That the righteousness of the law might be fulfilled in us Yon, mga kapatid. who walk not after the flesh. Yon. but after So, the Spirit. ang tanong dito, paano ka ma-justify, no? Sa harapan ng Diyos. So, anong hinihingi ng law? Alam natin, ano? Ang hinihingi ng law, righteousness. Di ba? Pero hindi tayo magiging righteous kung tayo ay sinners. So, kailangan tayo mamatay. Di ba? So, ang sabi ng Bible, namatay si Kristo para sa atin. Di ba? Para ang hinihingi ng batas ay mangyari. Di ba? The wages of sin is death. Yan ang sabi ng law. So, kapag ikaw ay kasama na ni Kristong namatay, ikaw ay na-born again na in the Spirit, anong sabi? Tayo ay naglalakad na, hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Kaya, maganda to, no, yung sinasabi ni Pablo dito. So, mga kapatid, eto, puntahan natin yung yung dahilan, no? Bakit ba may mga tao na masasabi natin na inilipat na sila from sin to life, from death to life, no? So, sinong author nito? Sinong may akda nito, no? So, basahin natin yung lampasan natin yung Romans 8 verse 1, 2, 3. Puntahan natin yung puntahan natin yung verse 28. Tingnan natin. Okay, Romans 8 verse 28. So ito yung tatlong verses na babasahin natin. Anong sabi mga And we kapatid? know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So may sinasabi rito, no, na ang ganda rito, sabi rito na to them that love God, to them who are called, no? So ibig sabihin dito, yung mga totoong nagmamahal sa Diyos, sila pala yung mga tinawag. Tama po ba? So tinawag sila dahil may layunin ng Diyos kung bakit sila tinawag. Then anong sabi ng 29? Eto, tingnan natin. Johan, verse For 29. whom He did foreknow, Yon. He also did predestine to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So kung tatagalogin po natin, no, yung verse 29, ang sabi rito sa King James na Tagalog, sapagkat yaong mga una pa'y kanyang nakilala. Ginamit niya yung word na foreknow, no? Ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So, ang sabi rito, siya nagtalaga. Itinalaga naman niya to be conformed to the image of His Son. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So, mga kapatid, no, gusto ko lang pong balikan natin yung salitang yung word na foreknow. No, yung word na to, no, nakilala. Kasi sa Greek word, ang ibig sabihin niyan prognosis. No, so ano bang ibig sabihin ng salitang 'yon, na alam na ng Diyos, no? Yung word na prognosis, no? Yung word na 'yon, no? So, sa original Greek ang nakalagay proginosko. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo, tiningnan ko sa Google to, no? Yung word na prognosis. Pansinin niyo mga kapatid, no? Kahit i-type niyo sa Google, ito lalabas. Sabi rito, the original Greek word na foreknow or prognosis, which means to know beforehand. Sa konteksto ng Bible, sabi rito, it can imply not just knowing future events, but also a deeper, intimate relationship or choice by God. Sabi dito. Then, ito nakalagay, the term is a compound of pro and to know. Sabi dito sa biblical usage, it appears in Romans 8:29, yung binasa natin, where it is used in the context of God's foreknowledge leading to predestination. So, ito yung dito mga kapatid, no, nakakonekta yung word na foreknow sa salitang predestination. So ito, tingnan nyo ang sabi ng Google. Ito Google to, nagbabasahin ko lang, no? Kahit i-type nyo, itong lalabas. Sabi rito, in this context, some scholars interpret the word as carrying a richer meaning of for love or an intimate personal relationship established by God before creation.
So Diyos ang nag-establish nito, no? Yung pag-ibig na ito. Rather than simply predicting future events. So, ang ganda ng pagkakasabi, no? Sabi rito, ang salitang for love dito o for knowledge, ibig sabihin, personal relationship established by God before creation. Diyos ang nag-establish rather than simply predicting future events. Sabi rito, the related noun prognosis also refers to foreknowledge. So, yun lang yun. So, kaya mga kapatid, no, alam nyo po, gusto ko lang ano yun to, no, yung ating devotion. So, alam natin ang Methodist Church. Tama ko ba? Alam natin yung church ng Methodist. Ang Methodism, para alam natin, isa siyang movement sa Anglican Church, mga kapatid, no, sa noong ika-18 siglo sa Britanya noong araw, na kung saan nangaral ang mga Anglican priests ng gospel sa masa. At ang pinakamaganda rito, mga kapatid, marami ang na-convert. Sabi nila sa statistics, mga 100,000 na tao ang nakakilala kay Jesus Christ noong panahon ng revival ng Methodist movement. Ang ganda, no? 100,000 na mga tao. Grabe, no? At hindi lang ang mga nasa England ang nakaalam, kundi pating nasa yung bagong bansa, no? Yung United States. At mga kapatid, para alam natin, no? Sa loob ng Methodism ay may dalawang theology, no? Sabi sa history ng church, may sinasabi na mga Calvinist Methodist. So, ito ang leader ng Methodist movement na ito na Reformed, ang pangalan niya ay George Whitefield. Sabi ng mga historians, si George Whitefield ang kauna-unahang mass evangelist, mass modern evangelist. Kasi gumagamit siya ng theatrics para maraming makinig sa kanya. So, siya ang kauna-unahang modern evangelist. Mula nang magkaroon ng Protestant Church, si George Whitefield. Isa siyang Calvinista. Dito naman sa kabilang camp, mga kapatid, no, yung Arminian camp, no, ang pinaka-leader nito ay si John Wesley. No? So, si John Wesley, magaling na organizer. No? Itong malupit, no? Hindi malakas ang boses niya. Si George Whitefield kasi, parang trompeta boses niya. Ibanghilista siya. Si John Wesley po ay mahinahon ng boses. Pero magaling mangaral, no? Logical, reasonable, at magaling siyang organizer. Kaya marami ang naitayong mga society dahil sa kanya. Kaya kung titingnan nyo po, mga kapatid, no, ang naging leader ng Methodism, napunta kay Wesley. No? So, gusto ko lang po, mga kapatid, no, ipasok yung istorya ng Methodist kasi connected ito sa Romans 8. No? Kasi may dalawang kampong naglalaban, no, tungkol sa salvation. So, alam nyo po, si Wesley, hindi siya believe sa mga predestinarian. Kasi sa kanya, horrible yung doctrine na yon, na parang walang choice ang tao na piliin si Jesus. Di ba? Si George Whitefield, sabi niya, hindi ako may kipag-argue bro sa'yo kasi magkakampi tayo pagdating sa evangelism. Kaya lang, sabi ni Whitefield, ako naniniwala na ang Diyos ang may kapangyarihan para i-convert ang tao. Yon. Alam niyo ba, no? Ito yung dalawang school ng Methodism. No, mga kapatid, no, para alam natin, no, yung mga predestinarian at yung mga naniniwala sa sinasabing free will pagdating sa salvation. So, bakit ko ito nabanggit? Kasi, mga kapatid, alam nyo, ito, totoong kwento to, para lang maintindihan nyo, no, na maganda tong sasabihin ko. Alam nyo, may nagtanong kay Wesley, naka-ascribe kay Wesley to. Sabi niya, pag namatay ba si Whitefield, sabi niya, makikita ba natin siya sa langit? Sabi kay John Wesley, no? Makikita ba natin siya? Sabi ni John Wesley, ang totoo niyan, kapag anak ka ng Diyos, natural, tulad ni Whitefield, nasa langit siya. Pero sa totoo lang, sabi ni John Wesley, sabi niya, hindi mo na siya makikita sa langit. Sabi ni John Wesley, makikita mo siya katabi sa trono ng Diyos. Sabi ni John Wesley, Hindi mo na daw siya makikita. at hindi mo na siya makikita dahil Sobrang layo. dahil sobrang layo natin sa kanya. Sabi ni Wesley kay Whitefield. So, marami nagsasabi na unknown yung quote na yon. Pero ang totoo talaga,
ina-ascribe talaga yung kay John Wesley. Nabasa mo pala yung Giuseppe? Opo, nabasa. Mabuti nabasa mo. So, ganito tumingin ang isang Armenian doon sa isang taong naniniwala sa sovereignty ng Diyos pagdating sa kaligtasan, ano? So, malapit sa Diyos si Whitefield, no? So, mga kapatid, no, sa gabing ito, may naniniwala ako, no, na tama yung sinabi ni Wesley, no? Maaring si Whitefield pag nasa langit malapit siya sa Diyos. Malayo tayo sa kanya. Si Whitefield ay dahil sa kanya ang Methodist ay kumalat sa Britanya at sa US, no, dahil sa kanyang pangangaral. Pero alam natin na ang naging teaching ngayon ng Methodism ay hindi sa predestination, kundi nakalining kay John Wesley. Pero malaki ang kanyang inambag para ang Methodism ay maging global movement, no? So, isang sekta ng mga protestante. So, mga kapatid, no, tandaan natin, sabi nga ng Bible sa atin, ang predestination at teaching ay kailangan kailangan itong maipaunawa talaga, no? Na it is by grace of God kayo tayo na save. So, hindi ito kailangan ng human will, no? Para ang tao ay maniwala, no? It takes God's supernatural intervention para ang tao ay ma-convert talaga, no? Yun talaga. Kaya nga sabi rito ng Bible, ang nakalagay, whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. So no? Ang ganda, no? Sabi rito, yung mga nakilala niya, sabi nga ng Bible sabi nga ng meaning ng foreknow o prognosis, intimacy. Dahil ang Diyos, may pag-ibig na siyang inilaan sa kanyang mga hinirang. Wala pa nga creation sabi ng Bible Wala pa ang creation, ang Diyos, mayroon na siyang inihandang mga tao na kanyang iniibig. Mapalad tayo kung kasama tayo doon. Yun mga kapatid, no? So, hanggang dito tayo, no, sa ating devotion. So, sharing. So, mga kapatid, gusto ko lang pong i-emphasize, no? Ang predestination na teaching ay ito yung sinasabi na isa sa mga core doctrines ng Protestant movement. Kaya nga ang Europe na magkaroon ng breach sa church, sinasabi ng Roman Church na lumayo kayo sa mga erehe dahil ang teaching na yan ay dangerous. Sabi predestination. Dangerous ba talaga yan? Well, sa akin, yan? Hindi lang siya dangerous. Mga kapatid, super dangerous. No? Kasi mababago ang tao kapag hinirang siya ng Diyos. So hanggang dito tayo. Sharing po, mga kapatid. Yung sa sinabi ni... Ano pangalan niya? John Wesley. Opo, yung sinabi ni John Wesley tungkol kay Whitefield. Nabasa ko po yan kasi parang nakita ko nagtatalo masyado yung mga Armenian sa yung mga Calvinist. Masyado nagtatalo, parang ikaw kayo, pampun na kayo ng mga demonyo, parang nagagano na sila. There's a doctrinal difference. Opo, ang kailangan maintindihan kasi ng Armenian sa ng mga Calvinist, pareho silang saved, hindi sila magkalaban, pareho silang kapatid. Tama. Magkakapatid tayo. Sa Diyos. Kaya nung sinabi ni John Wesley yun, parang reminder na magkakapatid tayo. Tama. Na parang ang tingin niya kahit magkaiba sila ng paniniwala dun sa Armenian Calvinist theology, pareho silang langit. Oo. Para hindi sila Tama. Alala ko nga coincidence napag-usapan din natin yung kagabi, di ba, Giuseppe? Ang problema lang ngayon dahil naging denomination ng Methodist. So parang much more, parang ewan ko yung iba hindi na sila open sa predestination, no? Oo nga po. Naging na silang Armenian, sarado na sila. Parang ganon. Si Yoyo daw, may pinag-usapan sila yun. Kaya po kasi gabi, napag-usapan po namin na babalik din po kasi talaga sa dalawa ang teachings na doon at doon lang po iikot talaga yung Arminianism at saka Calvinism na predestination and free will. Free will. Kasi doon at doon po talaga kasi yun po talaga kasi ang malalim na topic kasi pareho naman po na tinuturo halos sa lahat ng bagay, doon lang po talaga magkakaiba. Kung ano ba yung method of salvation.
Kung yung choice mo or pati iyon eh, Diyos na rin ang gumawa. Mm. Dahil pinangahawakan po kasi natin ng Diyos sa kanyang mga posisyon. Kaya depende po kung paano natin makilala ang Diyos. Magkakaiba po ang opinion niyo po kasi dyan. So ano po bang i-emphasize kasi natin sa Diyos? Pag in-emphasize po kasi natin justice, Calvinist po. Pag in-emphasize naman po natin ang baliktad po pala. Ang justice, sa Armenian. Armenian po tayo. camp. Tapos sa Olabing naman po. Ganun din po kasi. Kasi, hahanapin mo ngayon may hahanapin ka ngayon sa Diyos kasi doon eh. Kapag Diyos ang namili para sa iyo, kung ikaw ang namili, Diyos. So, yun eh. Old age debate, you know? Old age debate. Pero sa atin, nare-reconcile naman na, tama ba, Giuseppe? Ako naniniwala, reconcilable eh. Tama ba? Opo, Yung- reconcilable naman. reconcilable. Ako, wala akong nakikitang problema. Reconcilable. Kasi, sa totoo lang, sabi nga may isang Baptist ang sabi niya, si Charles Spurgeon. Sabi niya na, lahat naman tayo ng simula Armenian eh. Sabi niya, lahat tayo nagsimula sa Armenianism. Lahat tayo. Si Billy Graham man, kapag nagpapatanggap siya kay Jesus, ang lagi niyang sinasabi, choose the Lord, di ba? Kapag nag-i-evangelize siya. Dating nga po kasi dyan, papasok ka pong Armenian, pag nasa loob ka na, magiging Calvinist ka. Oh. Ganun po kasi. Ganun yun. Tama. Na preach Armenians to outsider, teach Calvinist to Insider. Kaya Kaya, sabi ko nga po kay Giuseppe, kasi po meron tayong blessed assurance. Tama. Ang problema po kasi kapag Calvinist ang tinuro mo agad sa outsider, baka kabaliktaran ng blessed assurance ang mangyari. baka macho. Kasi, predestined na pala may predestined pala sa doom. Baka ako predestined for doom. Mga ganun. Sa tanggapin. Baka magkaroon pa ng question no? Yes, kasi lahat nga po tayo ang nature sinner. Oo. So kapag pakilala mo sa Diyos ay Calvinist na agad, baka dahil takot na ako sinner, makilala niya na sinner sarili niya, imbis na mapalapit sa Diyos, matakot na condemned na siya for hell kahit anong gawin niya. So, pag ba siya lalapit sa Diyos? Ganun. May ganong epekto rin po. Psychology po kasi. Kaya kaya tayo, no? Ako naniniwala ako talaga na na reconcilable ang dalawa, no? Kasi noong panahon pala ni John Wesley, Giuseppe, no, para alam mo, panahon na ang Age of Enlightenment, alam mo 'yon? Opo. Yun yung time na ang mga tao noon ay parang na sila, yung napapagod na sila sa debate ng religion versus science, mga ganon. So, yung panahon ng Enlightenment, yun yung time na parang ang faith ay kailangang parang maramdaman ng masa. Parang ganon. So, may nagsasabi na kailangan maramdaman. Parang ganon. More on hindi ko naman masasabing emotionalism, no? Pero more on parang maramdaman. More on feeling ba? Or more on by heart? Parang ganon, So, yon. Kasi noong panahon na ang church ay parang walang kapangyarihan na sinasabi, no? Bago ang Methodist movement, yung mga church kasi parang walang ginagawa. Opo. Ganun na nangyari nun. Sa England, particular. Tapos nagkaroon pa, Johan ng may problema pa nun. French Revolution. Diba yun? So, anong gagawin natin? Parang, pwede pa bang magkaroon ng vitality ang faith? So, lumabas ang Methodism. Yan, so, hindi nangyari sa England, yun nangyari sa France. Ganun. So, nagkaroon ng political revolution sa France, nagkaroon naman ng religious revolution sa England. Kaya, salamat sa Diyos kasi may mga hinirang sa bansa na yan, no, ng Inglaterra para maibahagi ang gospel. Ganon yun. So, malaki ang kinalaman ng evangelical faith ng mga Protestant para ma-awaken yung faith ng mga tao. So, yun mga kapatid, hanggang dito tayo. So, pray tayo sa atin pong devotion sa gabing ito. Okay, let us pray. Father, continue to heal ang mga kapatid namin na may karamdaman.
pagalingin nyo kami at para makagampan kami sa tungkulin na ibinigay nyo sa amin. Ama, panalangin namin na gagabayan nyo po ang aming mga kapatid sa tahanang ito. Sasamahan nyo kami, palalakasin. Ama, nawa, turuan nyo rin kami na maging marunong how to take care of ourselves under your mercy para makatulong din kami, Ama. Kapag malakas kami, ay marami kaming magagawa. Kaya, lagi nyo kaming palakasin, Father God, para makagampan pa kami sa tungkulin namin. Dalangin namin, Ama, na ang inyong kapayapaan ay isa sa amin, ang inyong gabay, ang inyong leading, ang inyong safekeeping. Sa magdamag na ito, samahan kami ng inyong biyaya. Ito ang aming panalangin. Gabayan nyo ang mga kapatid namin sa tahanang ito. Samahan nyo sila. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless mga kapatid.